All right, type yes in the chat if you can hear me loud and clear. For those nakapapasok lang, yes, welcome Miss Mary Rose, Miss Janea, Miss Josie, Sir Justin, magandang gabi. All right, so I hope you guys can hear me loud and clear. Okay, yes, clear. All right, so I hope yung mga nasa Vismin, your guys are safe and okay. Dito sa Luzon, okay naman. Hopefully, meron ba tayong taga Vismin dito na naka-join? Anong tawag dito? Yes, Mary Rose. Okay. Ito, okay. So, magandang gabi guys sa inyo. And tonight, as promised, we're gonna talk about the Facebook auction or the different campaign objectives as promised nung day one natin. So, kagabi na napag-usapan na natin or na-describe ko na or na-detail ko na sa inyo yung pagkakaiba ng business portfolio, ng Ads Manager at ng Meta Business Suite. I hope guys meron na kayong idea para sa inyong mga yon. I hope na open niyo na or nabuksan niyo na yung inyong yung inyong dashboard, no? Napanood niyo na, nag-send ako ng email after 30 minutes about after no ating live session kagabi, and nandoon yung instructions on how you can be able to access your dashboard. So right now I'm gonna share my screen and type number 1 if you guys can see my screen. Okay, number 1. Okay, you guys can see it. So basically, for those of you, maaaring nakita na tong ad na to na dumaan sa newsfeed ninyo. And for some reason, maybe you're curious about dun sa video na napanood ninyo. And I'm gonna break it down into different campaign objective and how the Facebook auction works, no? When I say Facebook auction, in layman's term, it's bidding, no? Siguro naman nakakita na kayo kung paano yung bidding, no? Paano ba nagbi-bid? No, kasi when I was nung medre pa ako, no, nag-attend ako ng mga bidding. So basically you're trying to get the award. Ibig sabihin sa yung ma-award yung let's say for example, you're bidding for something like construction materials, no? Medyo hot seat yung construction ngayon, di ba? So you're trying to bid na ma-award sa iyo yung part ng construction. Halimbawa, you're bidding for don't know, semento, no? So you have to bid the lowest amount so that para mapunta sa iyo yung ma-award sa iyo yung kontrata. No, this is the same thing happening with Facebook, no? It's called Facebook auction, and basically you're trying to bid your budget against your competitors inside the Facebook auction. So that's how it works. Ibig sabihin, for some of you here, let's say for example, you are into skin and wellness na niche, no? If you run your advertisement or yung Facebook ads mo kay Meta, you're trying to bid against advertiser, no? And basically, how Meta will decide which ad will be shown in the newsfeed depends on your ad creatives, of course. No, I'll be giving you guys some context about it later on. But before we dive into that, let's dissect or let's have a clear understanding kung ano ba tong mga nakikita nyo dito sa gilid na to. No, kasi when you run ads inside the Ads Manager, makikita nyo tong campaign objectives na to. Okay? So let's hypothetically say that you have a 10 million na audience size nung tinatarget mo na audience, no? Then
yung 10 million na audience size na yon, na-divide yon into different audience segment. Okay? So when you select awareness, you're telling Meta or inuutusan mo si Meta na Meta, hanapan mo ko ng mga tao na likely to resonate or likely to recall or remember my brand at a lowest cost per 1,000 impressions. You have to understand na ang una mong binabayaran kay Meta is yung tinatawag na CPM or yung cost per mil. Okay? Ibig sabihin, for every 1,000 impressions, yun ang binabayaran mo kay Meta. Mag-iiba sila ni Google. Si Google kasi cost per click. Okay, yun ang binabayaran mo kay Google. Kung nag-Google Ads ka, every time na may nag-click dun sa link ng Google Ads mo, you are being charged based on cost per click. However, dito kay Meta, you are being charged based on 1,000 impressions. Ibig sabihin, sa bawat 1,000 katao nakakakita ng ads mo. Okay? Yun yung unang-unang metric na binabayaran mo kay Meta. Pag sinelect mo tong awareness campaign, inuutusan mo si Meta na bigyan ka niya ng audience or ipakita yung ads mo sa audience na may pinakamababang cost per mil or cost per 1,000 impressions. Diba? Kaya makikita mo dito, puro siya mata because you want to get more eyeballs inside Meta's auction at the lowest cost per 1,000 impressions. Ito yung inuutos mo sa kanya. Okay? So, you can just imagine kung 10 million yung audience size mo, alam ni Meta kung sino yung may pinakamababang CPM doon sa target audience mo, doon niya ipapakita yon. Okay? Now, the next one would be traffic. Pag sinelect mo yung traffic, inuutusan mo si Meta na maghanap ng mga tao na most likely to click your link. Especially kung meron kang landing page or meron kang website. Okay? Ibig sabihin, inuutusan mo si Meta na maghanap ng mga tao na may pinakamababang cost per click. Okay? Kung kabaliktaran nung nasa taas, ang binabayaran mo, cost per 1,000 impressions, ito naman, binabayaran mo, pinakamababang cost per click. So, hahanapan kanya ng audience na may pinakamababang cost per click or cost per landing page views. Although mababa rin naman ang CPM nito, pero ibang set of audience to. Although they belong to the same pool of audience. Okay? Then, the third one would be engagement. Naalala nyo guys, kahagabi, yung sinasabi ko sa inyo na personal ad account ninyo, automatically, kapag nag-boost kayo ng post, ang inuutos mo kay Meta is engagement. Okay? Ito yung default nung ginagawa nyong boost post. Engagement. Okay? Ngayon, huwag kayong magtataka kung puro engagement talaga yung nakukuha nyo. But what I'm not saying na hindi ka makakakuha ng benta rito. Okay? But the thing is, if you optimize for engagement or boost post, Meta will optimize your campaign and find people who are likely to engage with your page. Diba? Kung sa taas, awareness, most people find more people who are cheaper in terms of cost per 1,000 impressions. Traffic, find people who are cheaper in terms of cost per click. Engagement, find people who are likely to engage with your page at the lowest cost per engagement. Ganun po siya. So you have to understand na ang default nung boost post po ninyo is engagement. So Meta literally will find people who are likely to engage with your page. Ganun po siya. Kaya makikita nyo dito, yung mga dollar sign na to, basically, these are the people who are possible na bibili na sa'yo. And if you select yung awareness and traffic, most likely wala ka masyadong makukuhang benta dyan. Or wala ka masyadong makukuhang, anong tawag dito? People who are likely to take action. Okay. Down the line would be leads. Okay? Ibig pong sabihin, Meta will find people who are likely to become a lead. No? Ano ba yung mga leads na yon? These people are likely to provide their information like full name, address, mobile number, address, and email address. No? So, saan mo to pwedeng gamitin na itong leads na to?
pwede mo siyang gamitin, especially if you are selling a high-ticket product or a high-ticket service. Now, because obviously, they're not gonna buy from you right away, especially if high-ticket ito, nagbebenta ka ng yate, nagbebenta ka ng life insurance, nagbebenta ka ng real estate property, that would cost them for about thousands and millions of pesos. So, you need leads for you to be able to collect the information of your prospects or your potential clients. Interchangeably, you can use engagement or leads, or you can use both when you're trying to optimize for a higher ticket product, no? Or you're trying to sell a higher ticket product. So, itong dalawang to, okay to. Leads and engagement. Pwede mo silang i-combine, or pwede mo silang i-run simultaneously. Engagement or yung boost post ninyo, tsaka yung leads, no? Pwede mo siyang i-run simultaneously. Now, bottom, ito yung tinatawag nating you're optimizing for sales. Ibig sabihin, pinipwersa mo yung algorithm ni Meta to find more people who are likely to make a purchase. Paano nalaman ni Meta na mapabili na yung mga yon? May historical data po kasi si Meta sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kung ikaw, Miss Mary Rose, meron ka ng historical data of buying or purchasing online, Meta will automatically tag you as purchaser or someone na nag-take action sa mga advertisers. So matatag ka niya, and then basically kaya ka nga nandito sa kaya kayo nandito sa live training na to or sa webinar na to because Meta, tinag kayo ni Meta as purchasers. The same with your target audience. Alam din ni Meta kung sino yung most likely bibili. Okay? Doon ni Meta ipapakita yung ads ninyo. But here's the thing. Kung 10 million yung audience size mo, hindi siya ganun karami. Nagkukumpul-kumpul nga yung mga posibleng bibili sa'yo sa bottom. Pero, guess what? Marami ring advertisers ang nakikipag-bid dito. Ibig sabihin, marami yung anong tawag dito, umaasam or ano ba pinakatagalog? Umaasam or kumbaga pinag-aagawan itong mga taon to. Okay, even you guys, yung mga nandito sa Zoom, may competitor ako, di ba? May mga Facebook online trainings din kayo na nakikita online. So competitor ko sila. Di ba? Ibig sabihin, kaagaw ko sila sa attention nyo. Okay? Ganun po siya. Kaagaw ko yung mga Meta advertisers din na nagpo-provide ng trainings katulad nito para ma-attract kayo. Okay? So I have to reverse that. Think of it as kayo din, nag-run kayo ng ads, meron din kayong competitors na may kaagaw din kayo sa attention nila. Na-gets? So, ibig sabihin po nun, kaya siya tinawag na Facebook auction because you are trying to bid your budget against your competitors. Okay? And paano magde-decide si Meta kung kaninong ads yung ipapakita? Diba? So, again, kung 10 million audience size to, itong mga to, hindi naman to pabili. Yung mga nasa taas na to. So, let's just say, mga 7 million to. 2 million itong nasa gitna. Tapos about, let's say, mga 700,000 ito. Tapos ito naman, mga around 300,000. So, as far as you can see it, kukonti lang yung mga tao na posibleng bumili talaga. So, yung 300,000 na yun, pinag-aagawan pa yun ng maraming advertiser. So, magsibihan, nagiging manipis na yung auction, tapos sa dami na nag-a-advertise ngayon sa Facebook, ang dami yung kaagaw sa attention ng target audience ninyo. Does that make sense? So, what I'm gonna describe here is how the Facebook auction looks like. So, basically, for example, you are advertiser A, no? Ikaw si advertiser A, and then your competitors would be advertiser B and advertiser C. Then when you
optimize for a campaign, whether lead generation man yan, sales man yan, or engagement man yan, and you spend for about a small budget, let's say 100 pesos, 200 pesos per day, ang tinatamaan ng ads mo doon, yung tinatawag na low-hanging fruit or yung tier 1 audience. And as far as you can see it, hindi naman sila ganun karami. Tatatlo lang sila dito. This is just a representation ng auction. Para magkaroon kayo ng idea how Meta auction works. So, ibig mong sabihin, ang gusto kasi ni Meta, magkaroon kayo ng kumbaga result, no? Right away. Kaya gusto ni Meta bigyan kayo ng maraming messages or bigyan kayo ng purchase right away. Bakit? Kasi kapag nagkaroon kayo ng purchase right away, ano mangyayari? You tend to what? Increase your budget. 'Di ba? Kapag in-increase mo yung budget mo, mas gusto ni Meta 'yon. Okay, win-win 'yun kay Meta, win-win din sa'yo. Tama? So, ibig sabihin, sa maliit na halaga, 200 pesos, 300 pesos, gusto kanyang bigyan ng mabilis na resulta. Okay? But here's the thing. Hindi sila ganun karami. Kaya siya tinatawag na low-hanging fruit or tier 1 audience because hindi sila ganun karami, and by the time na nasaturate mo na yung audience mo for 200 pesos or 100 or 200 pesos and whatnot, there will come a time na magde-decline na yung number of messages mo. 'Di ba? Dumating na ba sa point na nag-launch kayo ng ads, sa first 3 days nung ads ninyo, sobrang daming nagme-message. And by the time na umabot na ng 7 days, 14 days, and as the time goes by, pakonti ng pakonti yung nagme-message sa inyo. Ano pong nangyayari doon? Ang nangyayari po doon is na-saturate na po ni Meta yung audience na yon. Ibig sabihin po, yung tier 1 audience na tinatamaan ng budget mo, paikot-ikot na lang siya doon. Kahit pa nasabihin mong 10 million yung audience size nung tinatarget mo na audience, but kung magbabudget ka ng 100 to 200 pesos, hanggang doon lang kaya ni Meta na paikot-ikutin yung budget mo, ipakita doon sa same tier of audience, and then by the time na saturate mo na yung audience na yon, may tinatawag tayong learning limited. Okay, sasabihin sa ni Meta or sinasabi na sa ni Meta na Miss Mary Rose, hanggang dito na lang yung budget mo. Wala na akong maibibigay sa yung conversions. Okay? Yung budget mo na nasaturate ko na yung tier 1 audience, I need to have a new set of audience to target. Okay? Ang gusto kasi ni Meta, magkaroon ka ng at least 50 conversions in 1 week. 'Di ba? But the thing is, imposible or mahirap. Hindi pa ako nakakita ng 50 conversions in 1 week sa 200 peso na budget. Okay, kaya masasabi ko na imposible na magkaroon ka ng 50 conversions. When I say conversions, ano ba yung ina-optimize mo? Messages ba? Website conversions or purchase ba? Add to carts ba? Depende kung anong ina-optimize mo. Kailangan makakita si Meta ng 50 conversions based dun sa ino-optimize mo na campaign. Okay? Sa loob ng 1 linggo. Okay? But the thing is, eto nga yung problema, wala pa ako nakita na 200 pesos na budget na nakakuha ng 50 conversions in 1 week. Ang inaabot yan for about like 1 month, 2 months bago ka makakuha ng 50 conversions. Kaya ang tinatawag ko doon, lulutuin ko yung ad set na yon for 2 months or kung kailan man siya abutin. Ngayon, ang gusto kasi ni Meta, mag-increase ka ng budget para magkaroon siya ng wiggle room to find more people inside the auction. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung mag-increase ka ng budget, okay, tapos tinamaan mo na ngayon yung tier 4 audience, no? Kung dati yung cost per message mo is 10 pesos, by this time, kapag nag-increase ng budget, mapapansin mo yan, mag-i-increase yung cost per message mo. Tataas din ang cost per message mo. Kung dati nagbabayad ka ng 10 piso, tataas yan hanggang 30 pesos, mga ganun. So, ibig sabihin, the more na nag-increase ka ng budget, the likelihood na tataas yung cost. Bakit? Kasi you are now bidding in the higher tier
inside the auction. Okay? Binibid mo na yung budget mo sa mas mataas na tier or tier 4 ka na ngayon, makikita mo ngayon dyan, marami-rami naman yung magme-message sa'yo. But here's the thing. Siyempre, hindi naman papayag yung competitor mo na hanggang dun lang makuha nila. Mag-i-increase din sila ng budget. So, ibig sabihin, dalawa na kayong nagko-compete dyan sa tier 4 audience. And by the time na nag-decide kayo, okay, gusto ko na mas maraming makikita ng ads ko, mag-i-increase ka ng budget. Siyempre, marami ka ring competitors na nagbibid doon sa higher tier. 'Di ba? So, okay, mag-spend ako ng 1,000 pesos per day. 'Di ba? So, basically, ang mangyayari po nun, mag-i-increase ka ng budget, mag-i-expand din po yung algorithm ni Meta and find more people inside the auction para mas ipakita yung ads ninyo sa target audience po ninyo. Okay? Ngayon, syempre, labo-labo na kayo dito. Nasa tier 8, tier 9 audience na, yung tinatamaan ng ads ninyo. Okay? Ngayon, paano ngayon yan? Pantay-pantay na yung budget niyo. Let's say, hypothetically say, 10,000 na ako ng budget ko. Ito naman si advertiser B, 10,000 din. Tapos si advertiser C, 10,000 din. Paano ngayon yan? Di ba? Problema na yan ni Meta. Ngayon, paano ngayon magde-decide si Meta kung kaninong ads ang mas ipapakita? Okay? Ganito po nangyayari inside the auction. Di ba? Anong tawag dito? I'm gonna share my whiteboard. Okay, let me know guys if you can see my whiteboard. Wag po kayo magdo-drawing muna. Okay? Yes, 5th day ako na walang message since kahapon. Normal po yun, Sir Aaron. Normal po yun kasi nga nasa-saturate mo na yung audience mo eh. Di ba, paikot-ikot na lang yung budget mo sa same audience sa tinatamaan ng ads mo. Di ba? Miss Mary Rose, kaya pala kung mag-increase ako ng budget, may mga bagong leads na pumapasok. Obviously, yes, that's the case. Because Meta is going to, parang ganito yan eh. Nakikita na ba yung ano ko, yung whiteboard ko? Type yes in the chat before I proceed. Okay, nag-thumbs up, type yeah. Okay, good. So parang ganito kasi yan eh. Sir Aaron, si Miss Mary Rose, ganito kasi yan eh. So for example, ito yung sige, ganito. Kunyari, ganito kalaki yung audience size mo. 10 million yung audience size na yan. 10 million. So ngayon, syempre, pag nag-ads ka, yung budget mo na 100 or 200 pesos, ito lang naman yung tatamaan nun. Ganyan lang kaliit. 'Di ba? So ibig sabihin, kung after a couple of days, 200 pa rin naman yung yung ads mo sa budget mo, edi yung budget mo paikot-ikot lang yan dito. Same audience yung tinatamaan nung budget mo or nung ads mo. Di na yung nag-i-expand. 'Di ba? Or mag-expand man siya, pakonti-konti na lang, hanggang dyan na lang siya, toldok lang. 'Di ba? Now, ang gusto kasi ni Meta, mag-expand yung budget mo into a much larger pool of audience. Although same audience to guys itong 10 million na audience size na to, parehong audience yan. Ibig sabihin, they belong to the same pool of audience. Alam na ni Meta yan, meron na siyang data dyan. However, kung yung budget mo maliit lang, dito lang yan. Tuldok lang yan yung tinatamaan ng budget mo. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna give you guys a context in terms of how Meta is going to decide which ad is going to be shown in the newsfeed. 'Di ba? Ganito po kasi 'yan. So, let's hypothetically say that this is Miss Mary Rose, no? Ito si Miss Mary Rose, mahilig siya sa, let's say, mahilig siya sa mahilig siya sa painting. 'Di ba? Mahilig ka mag-paint, 'di ba? Anything related sa painting na videos or ads, yun yung kiniklik mo. Okay? Then let's say for example, ito naman si Sir Tadeos, no? Si Sir Tadeos is advertiser A. 'Di ba? And si Sir Aaron is advertiser B. 'Di ba? And basically, sabi ni Sir Tadeos, Meta, targetin mo yung mga katulad ni Miss Mary Rose kasi nagbebenta ako ng related sa painting, no? And sabi naman ni Sir Aaron, ganun din ako.
yun din ang binebenta ko related sa painting, yung mga let's say, mga anong tawag dito, mga color pastel, mga tipong gano'n. So, yun din ang binebenta ko or related dun sa product ni Sir Tadeos, 'di ba? Now, basically, let's hypothetically say na sabi ni Sir Tadeos, I'm willing to spend 500 pesos per day. Okay? Daily budget ko 'yan. And sabi naman ni Sir Aaron, okay, gano'n din ako. Magba-budget din ako ng 500 pesos per day. Okay? And pakita mo 'tong ads ko na 'to sa mga katulad ni Miss Mary Rose na mahilig sa painting. So what's gonna happen is, Meta will decide to run both of your ads sa newsfeed. 'Di ba? Let's say for example, both of your ads nag-start siya ng 12 midnight, 12 AM sabay. Okay? Sabay na sabay talaga sila nag-live. Ngayon, ang mangyayari po noon, throughout the day, i-charge po kayo ni Meta based on what? 1,000 impressions. 'Di ba tinuro ko sa inyo kanina na china-charge kayo ni Meta based on 1,000 impressions. So let's say for example, your cost per 1,000 impressions is about 250 pesos kay Sir Tadeos. And ito naman kay Sir Aaron, ganun din, 250 pesos per 1,000 impressions. But the thing is, nung napansin ni Meta na yung ad ni Sir Tadeos ang nagkakaroon ng mas maraming engagement. 'Di ba? Ibig pong sabihin, mas compelling po yung ads po ni Sir Tadeos. So ibig sabihin po no'n, ang mangyayari po no'n, ang CPM po niya bababa. Okay, from 250, okay, magiging 200, magiging 150, at pababa po siya ng pababa. Magiging 100, etc. So gano'n po siya. So anong mangyayari kapagka bumababa yung CPM mo? 'Di ba? Pag bumababa po yung CPM mo, tumataas po ang number of impressions. Anong mangyayari pagka tumaas ang number of impressions? Ibig pong sabihin, mas maraming makakakita ng ads mo, Sir Tadeos, mas maraming engagement, mas maraming likes, mas maraming shares, mas maraming messages, mas maraming inquiry, mas marami kang potential na ma-close na sale. Okay? Ano pong nangyayari doon? Nire-reward po ni Meta yung ads po ninyo. Okay? Nire-reward po ni Meta, binibigyan ka ng mas mababang halaga or mas mababang cost per 1,000 impression. Pag yung CPM mo bumaba, yung impressions mo tataas. Okay? Ganun po yan inside the auction. Kasi mas pinifavor po ni Meta yung ads mo kasi nga relevant dun sa audience mo, engaging dun sa audience mo, and they find value kung ano man yung ads na pinapakita mo. Okay? Now on the other hand, yung ads ni Sir Aaron pangit, walang nag-i-inquire, no? Wala pong may interesado doon sa ads niya. Dumaan sa newsfeed nung target audience niya, ano pong mangyayari sa ads po ni Sir Aaron? Tataas po siya. Pataas po yung cost, dati siyang 250, magiging 300, magiging 350, magiging 450. Okay? Anong mangyayari pag tumaas ang cost per 1,000 impressions? 'Di ba? Tataas ang cost per 1,000 impressions mo, bababa ang number of impressions. 'Di ba? Ibig sabihin nagmamahal yung cost mo to show your ads to your target audience. Pag nagmahal yung cost mo, kokonti yung makakakita ng ads mo, Sir Aaron. Ano mangyayari pag kokonti yung makakita? Siyempre, kokonti yung mag-i-inquire, kokonti yung magla-like, kokonti yung mag-share, kokonti yung magme-message, kokonti yung bibili sa'yo. Anong nangyayari po doon? Pine-penalize po kayo ni Meta. Okay, pag pangit po yung ads po ninyo, may interesado doon sa ads na pinapakita ninyo, you are being penalized by Meta and you're getting a high cost per 1,000 impressions, and by the time na tumaas yung cost per 1,000 impressions ninyo, susunod po yung lahat ng cost. Okay, tataas dyan yung cost per message, cost per video views, cost per link clicks, cost per add to cart, cost per what not, lahat ng cost tataas. Ganun po ang nangyayari inside Meta auction. Okay, meron po kasing tinatawag si Meta na grading system. 3 lang yon. Okay?
below average, okay? Below average, and ang susunod po dyan is average. Ginigradean po yung ads po ninyo ni Meta, no? And then the next one would be above average. Okay? Ibig pong sabihin, kapag nakita nyo yung ads po ninyo na below average, ibig sabihin, lahat ng column, yung reporting column po ninyo is puro below average, eh kabahan ka na. Kasi ibig sabihin po nun, it's the brutal way of saying Meta na walang kwenta yung ads mo. Ganun yung sinasabi sa ni Meta pag below average. Okay? Pag average, ibig sabihin, sinasabi ni Meta, okay naman, pasok naman yung ads mo. Ibig sabihin, people are engaging on it. It's within the average benchmark across all industries or industry. Kapag above average, ibig sabihin, your ads are doing good or doing great. Diba? Tatlo lang parameter na yon. Okay? Ganun lang siya magbigay ng anong tawag dito, ng grading system. Now, I'm gonna give you guys the actual campaign na meron ako, yung mismong campaign ko sa Digital Homie. Di ba? Ipapakita ko sa inyo yung actual campaign ko para makita ninyo yung grade ko kay Meta. Di ba? Para makita ninyo na hindi naman perfect yung ads ko actually. Meron din naman akong below average or meron naman akong something to improve. So kapag pumunta kayo ng ad level, I'm gonna show my screen. Ayan o. Pag pumunta kayo, di ba tatlong ano yan, tatlong column yan, campaign level, ad set level, tsaka ad level. So pag pumunta kayo ng ad level, itong folder na to, tinatawag ko itong folder eh. Pag pumunta kayo dito sa folder na to, makikita nyo dyan yung grading system ni Meta, tatlo lang yan, ito. Diba? Ayan siya. So, quality ranking, engagement rate ranking, tsaka conversion rate ranking. Ibig pong sabihin, yung quality nung video mo or nung image mo, kumusta ba? So makikita niyo dito, wala pang grade itong mga to. Okay, bakit wala pa siyang grade? Because kung makikita mo dito yung impressions niya, hindi pa ganoon kadami. 218, 132, 142, 117. Ano yung sinabi ko sa inyo? 'Di ba at least 1,000 impressions? Well, hindi pa siya nakaka 1,000. I-check nga natin kung lifetime or maximum. This month, okay, this month, ito pa lang yung nakukuha niya kaya wala pa siyang data or ibig sabihin wala pa siyang solid na data para masabi niya kung ano yung grading system ko dito. Ngayon, ito, may mga ads dito na nabigyan niya na ng grade. Sabi niya ni Meta, itong ad daw na to, ito, I'm sure siguro nakita niyo na to one way or another. So, itong ad daw na to, sabi ni Meta, quality naman daw. Yung video ko, okay naman. At par naman, ibig sabihin, ang tawag dito, pasok naman sa standards niya. Okay? Ngayon, sabi ni Meta, engagement rate ranking, kumusta ba yung nag-i-engage? May mga nagko-comment ba, nagla-like, nag-share, nanonood ng video? Sabi ni Meta, I'm doing a good job. Diba? Above average daw, sabi ni Meta. Conversion rate ranking, meron ba bumibili? May nagki-click ba dyan? Sabi ni Meta, I'm doing a good job. Again, for some of these, itong mga to, wala pang result because kulang pa ng data tong mga to. So, meron ba akong below average dito? Ito, meron akong below average. Sabi ni Meta, itong video daw na to, yung quality daw ng video na to, below 35% of ads, bottom 35% of ads. Ibig sabihin, kailangan ko pang i-improve yung quality ng video na to para magkaroon ako ng grading na above average. Kumbaga, AAA, kumbaga. 'Di ba? Pagka sa grading system or sa school, meron kang AAA na grade, 'di ba? So makikita nyo, meron akong below average, meron akong above average, and ito below average din to, sabi ni Meta. So ganun po kayo ginigrade ni Meta. Now, I'm gonna show you the yung sinasabi ko sa inyo na ang tawag dito, yung budget ninyo na tier 1 audience lang ang tinatamaan. For example, you optimize for engagement, di ba? So, I'm gonna create a campaign for optimizing for engagement.
And let's say for example, dito sa ad set level, ano ni Miss Mera, rose painting, di ba? So let's say for example, maghanap ako dito ng audience, di ba? Pag kinili ko tong show settings, tapos detail targeting, tapos type ko dito painting. Kunyari itong painting visual art, di ba? Ayan. So ibig mong sabihin, within the Philippines or within this targeting, sabi ni Meta, ang estimated audience size daw nito is about 14 million to 17 million, sabi ni Meta. Estimated audience size, 14 million to 17 million. But the thing is, if I put a budget of, let's say for example, if I put a budget of 200 pesos, di ba? Pag nilagay ko yung 200 peso na budget dyan, anong sabi ni Meta dito? Ang estimated daily results lang daw na makukuha ng 200 pesos ko is about 4,000 up to 13,000 reach lang. Okay? Between 4,700 to 13,000 lang ang kaya ng 200 pesos ko. Ngayon, i-increase ka, makikita nyo pa nga dyan, zero conversation eh. Pero ignore nyo lang yan kasi malit lang naman yung budget nyo. So normally, sinasabi lang ni Meta na zero, pero ang totoo niyan, magkakaroon ka pa rin naman dyan ng messages, pero hindi ganun karami. Or marami sa unang 3 araw and then after 1 week, mauubos yan. Kukunti na yung magme-message sa'yo dyan. So let's say for example, tandaan nyo to nasa 4,700 hanggang sa 13,000 lang yung kayang abutin ng 200 pesos mo, even if meron kang target audience na 14 million to 17 million. So ibig sabihin, gapatak lang ito. Ibig sabihin, tuldok lang ito nung audience size na pwede mong tamaan. What if i-increase ko yung budget ko to 1,000 peso budget? From 4,700, this will significantly increase to 21,000 to 61,000 reach. So ngayon makikita ni Meta na ang conversation ko daw na makukuha is between 24 to 70 messages. Nag-gets po ba? Meron po ba kayong questions about this one? So ibig pong sabihin, nagmamatter po yung number of messages na papasok dun sa page mo, depende po dun sa budget na nilalagay po ninyo. So technically, kapag nag-budget ka ng let's say 200 nga, andun lang siya. For between 4,000 to 13,000 lang. Ngayon, paikot-ikot lang yung budget mo dito. By the time na na-saturate mo na tong audience na to, wala na siya, hanggang dun na lang. Diba? Paikot-ikot na lang, and then yung frequency mo tataas. Yung tinatawag na ad frequency, ibig sabihin, mag-shoot up yung frequency mo from 1x to 2x, 3x. Ibig sabihin nun, pag nakita mo yung ad frequency mo na 5x, ibig sabihin nun, 5 beses na nila nakikita on the average yung ads mo. Maaring umay na sila dun sa ads mo kasi wala ka naman pinapakitang bago. Does that make sense? So, ganun po yung Meta auction. Ibig pong sabihin, ginigauge po ni Meta yung ads po ninyo. Wala pong pakialam si Meta kung kayo pa yung pinakamalaking budget sa auction. Okay? Wala siyang pakialam kung si Sir Tadeos nagbabudget ng 10,000 tapos si Sir Aaron nagbabudget lang ng 1,000. Kaya mong talunin, Sir Aaron, si Sir Tadeos na nagbabudget ng 10,000 kada isang araw or daily budget kung mas maganda yung ad creatives mo. Okay, ganun po siya. Hindi po nagmamatter kay Meta kung kaninong budget yung may pinakamalaki. Nagbabatter po kay Meta kung kaninong ad creatives yung may marami nagre-resonate, marami nag-i-engage, marami nag-i-inquire, marami nagla-like, comment, and share sa nanonood ng videos mo. Ganun po yung Facebook auction. Bakit ganun? Coach, bakit naman ganun? Yung si Meta, 10,000 na nga yung birthday ko, ayaw niya pantanggapin yung, kumbaga parang imbis na ako yung i-favor niya. Bakit ganun yung 1,000 na budget tinatalo ako? Ganun po talaga. Bakit? Anong reason po ni Meta doon? Ganito po yung reasoning ni Meta doon. I am giving favor or nare-reward ko yung ads ng mga advertiser na relevant doon sa target audience nila because
I want people to stay inside Meta. Okay? Kung pangit yung user experience ng target audience ninyo sa page ninyo, mag-grade din po kayo nung target audience nyo or yung alam ni Meta kung walang nanonood, walang nagko-comment, walang nag-engage or walang nagsisend ng message sa page ninyo, alam ni Meta yon kasi meron siyang record, ipapakita ko sa inyo on day 4 pag nagbasa tayo ng Facebook ad metrics. Okay? Pag kinumpare kasi nyo, halimbawa, ito nga si Sir Tadeos at si Sir Aaron, pag kinumpare niya yung ads ninyong dalawa, okay, pareho kayo ng target audience, i-compare ni Meta yan, okay, itong advertiser na to, mas marami nag-i-engage, definitely ipupush ko to. Mas ipapakita ko tong ads ni, kung kanino man, kung Sir Tadeos man or kung kay Sir Aaron, mas ipapakita ko tong ads na to kahit ang budget nito 1,000 pesos kasi maganda yung user experience, may binibigay siyang maraming audience ang nag-i-engage, marami ang interesado sa ad na to, then definitely I'm going to give this advertiser a much cheaper cost against this advertiser. Ganun lang po siya kasimple. Intindihin in terms of meta auction. Okay, I'll be answering more questions here dito sa chat. Miss Josie, pero pagkagaya ng common, may ethical boundaries lang ang audience, yung estimated daily results, rely on that kapag naset na ang area. Okay, so ibig sabihin meron kang geo-targeting, Miss Josie. Ibig sabihin, confined ka, halimbawa kung JP Rizal within the anong tawag dito, circumference or anong tawag doon, anong tawag dito, may nasa dulo ng dila ko. Kung within the geolocation, then obviously, yung competitor mo na similar doon sa anong tawag dito, doon sa products or services mo, yun yung competition mo within that geo-targeting location. 'Di ba? Kasi kung nagko-compete ka within Quezon City lang halimbawa, o di Quezon City lang yung anong tawag dito, yung competition mo. So anyone who is advertising within Quezon City na similar nung products or nung services mo, yun yung kompetensya mo within that region or within that geolocation. Okay, I hope that makes sense, Miss Josie. Si OPC, sir, yung audience size fix po yun, meaning siksik lang lahat sila. Yes, kumbaga kung ano yung target audience mo na nilagay doon, anong tawag dito? What do you mean siksik? Kumbaga, they belong to the same pool of audience. Ibig sabihin, yung mga merong historical data kay Meta, di ba kasi tayo di ba madalas mag-Facebook. Di ba pag inopen natin yung app, pag may dumaan sa atin na video or anuman, pag pinanood natin yun, alam ni Meta yung pinanood mong video in the past since day 1. Kung kailan ka nag-log or nag-sign up kay Meta, 'di ba? Gumawa ka ng account, nag-sign up ka kay Meta since day 1, alam ni Meta yung pinanood mo, yung binisit mo na website, yung engage ka na page, alam ni Meta 'yon. Kaya alam ni Meta kung kaninong ads yung ads mo ipapakita. Yung audience size fix po 'yon, meaning sila lang lahat, meaning paikot-ikot lang, di nababawasan at nadadagdagan. Yes, depende dun sa budget mo, OPC. Ibig sabihin, yung pinakita ko sa inyo kanina, ang maximum lang na kaya niyang ikutan ng budget mo is about 4,700 to 13,000 reach maximum. Okay, hanggang dun lang yun. Iikot-ikot lang yun dun. Even if you have 14 million to 17 million na audience size. Kung I hope that makes sense or I hope nasagot ko yung tanong mo, let me know if may question ka pa. Okay. Would you suggest na 1 or 2 lang ang ilalagay sa target audience interest or mas madami ang reach kung mas madaming ilalagay na target audience? It doesn't work that way, Miss Ann. Miss Ann Sanchez, kahit tambakan mo ng 1,000 interest
and 1,000 demographics. Okay? Yung kaya ng budget mo na 200 pesos, doon lang yun. Hanggang doon lang yun. Iikot-ikot lang yun doon sa 4,700 na katao, hanggang maximum lang niya 13,000 based doon sa budget mo. Tambakan mo man yan, mag-isip ka na ng pinakamadaming interest and demographics targeting. Kung ano yung budget na ilalagay mo, hanggang doon lang yun. Okay. And meron akong bad news. Or, I don't think it's a bad news, but it's a good news actually. Yung mga naghahanap pa rin dito ng tamang targeting, tamang interest targeting, tamang demographics targeting, tamang age, tamang location, tamang, doon ako mag-a-add sa BGC kasi maraming mga tao doon na bibili ng products ko. Doon ako mag-a-add sa may Makati kasi maraming mayayaman doon. Panigurado may bibili ng product ko doon. This is bad news for you guys because Meta is no longer kumbaga wala na itong mga to, yung pinakita ko sa inyo, wala nang silbi to. Okay, wala nang silbi tong mga to. Okay, yung mga interest targeting na to, wala na po siyang silbi. Okay, coach, kung wala nang silbi yan, anong mangyayari? Paano ako magta-target ng audience ko? Okay, ang tawag po doon, tinatawag po siyang creative targeting. Your creative does the targeting, or your creative is the targeting. If you happen to anong tawag dito, kung di kayo naka-join dito sa nagkandak ako ng seminar or ng live training, if you go to YouTube, okay, I'm gonna share my screen. Pag pumunta ka ng YouTube and you type Meta Andromeda updates Tagalog. Okay, and then look for my video. Meta Andromeda updates Tagalog. Saan na yun? Wala. Update Tagalog. Mali pala yung spelling ko, kaya pala. Mali yung spelling ko. Ayan. Ayan so Meta Andromeda updates. Ito, may ginawa akong video, pwede nyo panoorin to. So, I'm gonna share to you guys the link. Pet Squad Pilar. Okay, kasi in-explain ko dito na pero kaya na Ariel without. Baliwala na po yung targeting. May 10. Okay, your creatives does the targeting. So, I'm gonna send you guys the link. Ano ba to? Ba't ang daming ads? Baka maraming nanonood ng video. Kailan ko ba ito pinublish? That was 9 days ago. Ayan so, skip ko muna to. So, I'm gonna send it over here sa chat, and then you can save this link and then panoorin nyo later. Okay? In-explain ko dyan sa Meta Andromeda update na wala nang silbi yung targeting ninyo. Your creative does the targeting. So, ibig sabihin po nito, kahit ano pang i-select mo, kahit himayin mo pa yung interest or demographics targeting doon, sino to nagtanong na to? Pangalan nito. Si Miss Ann, kahit himayin mo pa yung interest targeting na doon, hindi na po siya magmamatter. Okay? Magmamatter yung ads ninyo to find the best targeting for your ad sa creatives. Paulit-ulit kong sinasabi ito, tigilan na natin kakahanap ng tamang targeting inside Meta because there's no such thing anymore. Okay? Creative targeting na po yung tinatawag. And if you want to learn about it, watch the Meta Andromeda training session na sinend ko sa inyo because na-explain ko doon in detail. Okay? So, yes, within conception, So, definitely, Miss Josie, yun lang. I hope na nasagot ko yung tanong mo, Miss Ann Sanchez. No? So, definitely, kung within geolocation targeting lang, hanggang dun lang yung competition mo, Miss Josie. Miss Faye, 2 questions po. If yung business ko po ay service provider, example, nail salon, tapos kumukuha po ako ng clients via online messages, ano po ba better campaign objective, leads or engagement? You can run both.
Okay, you can kasi ang engagement mababa ang CPM, tapos yung leads medyo mataas lang ng konti ang CPM nun, but you can run both campaigns. Lead generation and engagement campaign. So you can run both. Hatiin mo yung budget mo for 2 different campaign setup. Okay? O kung maliit lang yung budget mo, optimize for either leads or engagement, kahit alin sa dalawa. Pero kung medyo may malaki ka ng budget, let's say for example, 3,000 per day, o di hatiin mo, 1,500 for leads, 1,500 for engagement. Okay, number 2, if gusto ko po i-grow yung followers ko, ano po ang better na objective? Okay, Miss Faye, ganito, buti napunta ka dito sa training na to. Okay, paulit-ulit kong sinasabi, hindi na po magmamatter kung gaano kadami yung followers po ninyo. Tigilan nyo na po kapapadami ng followers. Okay? There's a better way on growing your followers. Create a content na at the end of the content, create an educational content, and at the end of the video, sabihin nyo doon, if you like this video, follow me for more. That's the anong tawag dito? The best way to grow your followers. And even if you only have a few followers, okay, pwede ka pa ring bumenta or pwede ka pa ring makabenta. As a matter of fact, meron akong ginawang case study. Okay? Couple of months ago, or I think that was last month, or I think like hindi pa, ito recently lang. So if you happen to visit my page, meron akong ginawang case study. Pag pumunta ka dito sa page ko, tapos pag kinilik mo tong more, punta ka sa videos. Okay, tapos hanapin mo tong The Truth About Starting Online Business. I-click mo to. And then nasa part 17 kami, or part 17 yung video. Pinakita ko dito, starting from part 1 up until part 17, nakabenta ako online even if I only have few Facebook page followers. At that time, nung nag-run ako ng ads, parang wala pang 15 followers ako that time eh. 'Di ba? Pero nakabenta ako. 'Di ba? Panoorin niyo tong video na to kasi pinakita ko dito, even if you only have less than 10 followers, pwede ka pa rin makabenta, depende doon sa ads na pinapakita mo. Okay? So ibig sabihin, hindi na nagmamatter kung gaano ka kadami ng following or followers. Nagmamatter kung gaano kaganda yung creatives mo. Okay? I hope that makes sense. Sir Aaron, Coach, what should be my campaign objective for Airbnb photography? The Andromeda update says preferably run campaign. So does that mean I shouldn't optimize for other objectives and just focus on one? If yes, should I optimize for leads or sales? Airbnb photography, ibig sabihin po nito, di ba, Sir Aaron, yung you're looking for clients. Ano, tama ba? You're looking for clients. So definitely, hindi naman agad-agad bibili yan sa'yo sa website mo. Kung may website ka, hindi naman agad bibili yan sa'yo. So kailangan mo ng leads or engagement. Okay? I hope that answers your question. Sa ad set level naman, ano po mas maganda for my niche? ABO or CBO? It doesn't matter. It doesn't matter kung ABO or CBO, but I would suggest use CBO if your intention is to give or to publish more creatives. Okay? So, hindi na magmamatter yon. ABO man o CBO, magmamatter gaano kaganda yung ads mo, gaano kaganda yung offer mo. Hindi na magmamatter ABOs or CBO. I hope that answers your questions. Kath, if media buyer ka and you give money to the media buyer, how will you know na na-spent lahat yung budget sa ad spend? Or no way to find out is if it's spent since hindi mo ad account yung ginagamit. Ito yung problema natin, Miss Kath, di ba? During day 1, sinabi ko na agad na mali yung way na papadalhan mo yung media buyer mo ng budget. Okay, hindi yun tama. The best way to run ads kung media buyer ka, kung media buyer
know what they're doing because it has to be the client's business portfolio and the client's ad account. And the only way for you to advertise in behalf of your client is to act as an advertiser, not as a co-owner of the business portfolio or your own business portfolio. Okay? How will you know if ginagastos? Then you can ask a report. Meron namang report yun eh. 'Di ba? You can ask your media buyer to generate a report, generate a CSV file, no? You can ask them to generate a CSV or PDF file. Okay? If they know what they're doing, they know where to find it. Miss Kath. Okay? So, hanapan mo sila ng CSV or ng PDF file ng total ad spend for that specific month. Kasi meron akong naging client noon 2 months ago or 3 months ago yata. Pinapadala nila ng budget yung advertiser pero hindi naman pala ginagastos lahat. Okay, di ko alam kung magkano yung budget na binibigay, parang worth nasa 30,000 pero parang nasa 12,000 lang yung ginagastos tapos kinikip na yung iba. So yun yung problema ko kung bakit kailangan yung sa client na business portfolio yung gagamitin at hindi dun sa media buyer. Good thing kung yung media buyer mo katulad ni Sir Eric kagabi, Eric ba yung pangalan? Na honest. Paano kung itakbo yung pera mo? Paano kung hindi gastusin yung buong pera mo, 'di ba? O yung budget mo. That's the problem. 'Di ba? Meron po akong na mag-run ng ads daw, wag mo galawin yung interest or location. Si Meta na bahala magpakita sa target audience mo. Or mas better pa rin na maglagay ka ng target audience. Ganito po kasi, Miss Mary Rose, kung meron kang geo-targeting na talagang okay, hanggang dito lang, Quezon City lang kasi salon kami eh. So halimbawa or ano lang, services lang kami outside Metro Manila, syempre ayoko na ma-cater na yung from Tarlac or from Nueva Vizcaya or Nueva Ecija, sobrang layo na. Okay 'yon, kailangan mo ng geolocation targeting. Pero pagdating sa interest targeting, it's just a suggestion. Hindi na 'yon magma-matter. Just keep it open, no interest, no demographics targeting, and keep your anong tawag dito, your attention 90% sa ad creatives mo, Miss Mary Rose. Okay? Paano po masasabi if masyado maliit or malaki yung budget based sa audience size? Meron po ba kayo na suggestion na for example 1M yung audience size, dapat budget mo ma-reach ganitong percentage ng total audience size para worth it siya? Preferably, Miss Faye, at least 2 million yung audience size mo if all over the Philippines. Okay? 2 million yung audience size. Pero, keep it open kasi hindi na nga siya nagmamatter eh. Di ba? Ngayon, yung budget mo, anong tawag dito? Yung dun sa ad set level, keep it open so that Meta can expand later on. So, keep it open and then focus 90% of your time sa ad creatives. Okay? So, ilang percent ng budget mo ma-reach? Dapat yung budget mo ma-reach ng ilang percent. Kung magkano yung budget mo, magdedepende po kasi yon din sa CPM nung niche mo. Halimbawa, itong niche na to is kokonti lang talaga yung audience size nito. Halimbawa, mga veterinarian. Hindi naman ganun karami yung veterinarian sa Pilipinas. 'Di ba? Definitely, mataas ang CPM nun kasi kumbaga kung may competitor ka na let's say 100, 'di ba? 100 kayo na nagra-run ng ads tapos ang tina-target ninyo is veterinarian, hindi naman sila ganoon karami. Syempre magkukumpit kayo doon sa target audience na yun, mataas talaga CPM ninyo. Okay? So magdedepende 'yon. Miss Faye, hopefully nasagot yung tanong mo. Please explain further kasi ganyan po ako mag-ads. Thank you. Anong context ito, Miss Sarah? Sorry, hindi ko nasundan tong ano mo. If you can just expound your question. Mary Rose, kaya pala kahit di ako naglagay ng Manila na demographics, merong nag-i-inquire na taga Luzon. Kasi guys, before kasi nakokontrol natin yung location.
uh, everyone who lives, everyone, dati kasi, everyone who is living or recently in this location. Ngayon, pati yung mga tao na dating nakatira doon sa location na yon na nag-move out ng places, pero matagal siya dun sa location yun, tatamaan yun ng ads mo. Okay, ganun po siya. Nag-i-expand po yung algorithm ni Meta. Kaya normal po yun na even if Metro Manila lang yung nilagay mo na geo-targeting, pero may makukuha kang inquiry coming from North Luzon or South Luzon. Normal po yun. Okay? Ilang days po ideal i-run yung ads and kailan pwede increase yung budget while running the ads kapag wala na messages? Ms. Jamari, kailan pwede mag-increase ng budget? Depende kung na-set mo na yung ideal cost mo. Pag-uusapan po natin to Ms. Jamari on day 5. Okay, kailan ka mag-increase ng budget? Depende kung na-set mo na yung ideal cost mo. Kailangan mo ma-set muna yung ideal cost mo para malaman mo kung kailan ka mag-i-increase ng budget. Okay? Kapag pag messaging campaign kasi, typically, at least 1 month, kung nagte-test ka pa lang, at least 1 month na campaign data. Pagka, mas madali kasi pagka website or landing page kasi, within 3 days, alam mo na, within 3 days to 5 to 7 days, alam mo na kung pang-patay na to or pang-continue pa. Okay, ganun po siya. So, yun po yung pagkakaiba ng messaging tsaka ng website conversion. But when to increase your budget, you have to identify your cost, your ideal cost first before you increase your budget. When would be that lesson that would be on day 5? In short po, dapat mas mag-invest sa ganda ng creatives, yes. 90% of your time, pagandahin mo yung creatives mo and you'll never go wrong. Pag maganda yung creatives mo, you hit the pain point of your target audience, then definitely Meta will favor your ads and show it to more people. Okay, Miss Sarah. If mag-run ako ng engagement and leads campaigns ng sabay, pwede po ba same material o dapat mag-iba? Well, you can use the same material, okay, and see which one of them works best. Okay, nag-run ako ng engagement campaign before pero yung mga nag-message parang di ko naman target. Yun, so mag-engage mo doon, Miss Faye. So kung engagement yung niran mo na campaign tapos na-sense mo na puro basura tong nag-i-inquire dito and then you optimize for leads. Tapos okay, maganda yung dito, yung maganda yung pasok nung inquiry. O di bayaan mo na yung engagement, optimize for leads. 'Di ba? And you continue optimizing the lead generation campaign. Ganun lang naman yun eh. You have to test both. Creatives po means graphics, captions, videos, etc. Yes, Ave. Or Ave, I think it's Ave. So creatives, when I say creatives, that's your videos, that's your images, your captions, your videos, etc. Okay? Ano po yung ABO or CBO? The ABO or CBO, depending on kung saan mo nilagay yung budget mo. Sa ad set level ba or doon sa campaign level? But it doesn't matter, Ms. Mary Rose. But to give you a context, ganito po siya. When you optimize for a CBO campaign, pag nag-create ka ng campaign dito, for example, engagement, and then continue. So, pag nakita mo yung budget mo dito, sa campaign level, ibig sabihin, CBO yon, Campaign Budget Optimization. Pero pag wala yung budget mo dito, at nandito sa ad set level, pag pumunta ka ng ad set level, makita mo yung budget mo nandito, ibig sabihin, ang tawag dito is ABO, Ad Set Budget Optimization. Ibig sabihin po, nasa ad set yung budget mo. Kapag sinwitch mo to, halimbawa, anong tawag dito? Tinurn on mo tong Advantage Plus Campaign Budget, turn on. Yun, mapupunta dito yung budget mo sa campaign level. 'Di ba? Kanina nasa ad set, ngayon napunta na sa campaign level. Pero it doesn't matter. No, kung nasaan man 'yan, nasa EBO, nasa CBO, it doesn't matter. Okay? So wag mo nang masyadong pagtuunan ng pansin to because hindi na siya masyadong importante. Okay? So again, ito yung ad set and then ito yung campaign. Ito nakalagay naman campaign
Ayan o, nakalagay campaign, ad set, and then ad level. Ito yung nasa baba, yung ad level. Na-gets? So, I hope that answers your question, Miss Mary Rose. Sir, okay po ba na palaging video ang creatives or kahit photo lang ang creatives pero maganda naman? Ano mas, you use both, Miss Sarah. Kasi ganito lang naman yung ano ko dyan yung analogy ko dyan Kung magkakape ka sa umaga, better ba na merong creamer yung kape mo? Kung available naman yung creamer, 'di ba? May coffee ka, may sugar, tapos may creamer kang available. Parang hindi mag-make sense kung, uy, may creamer dito, wag na nga lang kaya. Pwede mo naman ilagay yung creamer. Mas masarap kung may creamer. So gamitin mo. So ganun yung analogy ko doon. So kung ano yung tatanong mo is palaging video, dagdagan mo ng image kasi parang meron kang pang blend. Okay, kasi syempre, kung palaging videos yung nakikita, so parang, nakita ko na itong video, nakita ko na itong video to. Pero kung may image na papasok, so mamimix yun, magkakaroon ka ng blending ng ads mo. So you use both, Miss Sarah. Sir, nag-try po ako mag-run ng engagement campaign pero same lang po yung mga comment ng tao, parang spam. I adjust by, ito na tayo, Miss Sophia. Hindi po yung targeting ang i-adjust, Miss Sophia, yung creatives mo. Okay, ganito lagi yung naririnig ko Siguro may mali sa targeting ko kasi puro basura yung nakukuha kong leads. Hindi po. Hindi po yun. Ang totoo, wag pa yung masasaktan, pero yung ad creatives po yung may problema. Yung ad creatives yung may problema, yung offer nyo ang problema, yung user experience ninyo ang may problema. Okay, ibig sabihin, kung yung sinabi ng user experience, ibig sabihin, pag nag-check out dun sa page mo or dun sa website mo, hirap na hirap silang mag-check out. Diba? So, yun yung user experience. So, ibig sabihin, kung may problema yon, then definitely, bibigyan ka ni Meta nung mga hindi interesado talaga, mga spam talaga. So, if you blame the algorithm, it's not the algorithm yung problema. Yung problema niyo yung creatives. I hope that answers your question, Miss Sophia. So wala po sa targeting yung problema, Miss Sophia. Magkaintindihan po tayo lahat ng nandito, hindi lang kay Miss Sophia. Wala po sa targeting ninyo problema. Ang problema po is sa creatives po ninyo. Kasi hindi na nagmamatter ang targeting ngayon dahil ang targeting ninyo nasa creatives na po siya. Paulit-ulit ko sasabihin yan kasi yun po yung totoo. Okay? Follow-up questions for Airbnb photography niche. So does this mean I don't need to retarget using custom audience? You can still retarget using custom audience, Sir Aaron. Okay? I just need to, you can still create a custom audience. Pwede pa rin naman. Pero just put a small budget lang dun sa retargeting audience mo. Pero ako, yung campaign ko ngayon, dito sa Digital Home, isa lang yung tumatakbo. Isang campaign lang. Diba? Wala na akong retargeting because Meta does the retargeting by itself. Okay? So, yun, just keep it simple. One campaign, one ad set, tapos tambakan mo ng creatives dun sa ad set na yun. Hanggang 50 creatives yung kaya ng isang ad set. Kapag naka-CBO campaign ka, you can put as much as 150 to 200 and up. Okay? Sir, wala ba difference if mag-geotargeting sa ibang bansa or local if ever OFW ang market? May difference po, Miss Jemarie. Kapag ka nag-target ka ng ibang bansa, especially say for example US, iba ang CPM sa US. Ang CPM sa Pilipinas, roughly, kung depende sa campaign objective mo, ang CPM dito is about 60 to 80 pesos to 100 pesos kapag engagement campaign. Kapag leads or sales campaign, between 250 pesos to 350 pesos. Ang CPM sa ibang bansa, especially US, aabot ka ng about 8,000 pesos. Between 6,000 to 8,000 pesos, ganun kamahal. Pag ikaw nag-ads from Philippines to US. Other parts of the globe, let's say UAE, Hong Kong, iba yung presyo nila doon. Iba yung presyo ng CPM. I hope I was able to answer your question, Ms. Jemarie. Okay. Paano mag-target ng OFW pag real estate binibenta? Then optimize for target mo lang yung location, Miss Sir Hinero,
Generoso. Kung UAE man yan, o di, lagay mo lang UAE. Tapos, make sure lang na yung ads mo, Tagalog in English or Tagalog purely. Para hindi malito si Meta kung sino yung tatargetin ng ads mo. Diba? Isulat mo dun sa ad copy mo, dun sa video mo, Tagalog, and that's it. Diba? Ilagay mo lang yung geo-targeting sa kung anong location yung tinatarget mo. Halimbawa, UAE, di punta ka lang dito sa ad set level, tapos punta ka dito sa location, click mo tong pencil, United Arab Emirates, o ganun lang. Tapos yung video mo, tsaka yung, tanggalin mo yung Philippines, United Arab Emirates, yun na yun. Okay? Tapos Tagalog yung video mo, and then Tagalog yung captions mo. I hope that makes sense. Sir, how much preferred budget for testing pays? Preferably 500 pesos per day. Preferably, mag-run ka ng ads for 1 month, at least meron kang 15,000 pesos certadeos. So, 15,000 pesos, i-divide mo yun sa 30 days, that's about 500 pesos per day. Okay? So, I hope that answers your question. Sir, question po, pag nag-ads ako, kasi ang mga products ko like sa Shopee, anong pong optimize na gagawin ko? Thanks. You can optimize for messaging campaign or link clicks, Miss Sarah. Yung traffic, yung link clicks, nasa traffic campaign yun. Or messaging campaign. So, either of the two. Kapag nag-run po ako ng ads, meron po ba talaga tax? Yes, automatically may 12% tax po yan. Miss Ana Relato. So, ibig sabihin po is, lahat po tayo dito, no, magpa-services man yung binibenta mo or products man yung binibenta mo, meron po tayo, 12% nga ba yung tax na ano? If I can recall it correctly, nasa 12% if I'm not mistaken. Lahat po tayo may tax. Automatic yun. So kahit ilan content, kahit sorry, di ko na gets yung tanong mo, Miss Josie. I noticed that an ABO, Meta tends to push only the ad. If CBO and ABO don't really make much difference, how do I make sure I'm still reaching all audience levels, cold, warm, and hot, especially those who aren't ready to buy it? Create diversified creatives, Sir Aaron. Ibig mo sabihin, yung panoorin mo yung Andromeda update ko na sinend na link, that explains everything. Because doon sa campaign mo, sa ad set mo, tapos tinambakan mo literally ng creatives doon sa ad set level mo na yun, Meta will decide which creative goes to which person. Okay, kung meron kang target audience, tapos tambakan mo siya ng creatives doon sa ad set level mo, kung meron kang audience, this creative will resonate to this specific audience, nasa warm na siya, yun yung ipupush ni Meta doon sa audience na yun. So it doesn't matter kung cold man siya, warm or hot. So gumawa ka na lang ng creatives na, okay, pasok to sa cold. Etong creatives na to, pasok to sa warm. At ang creatives na to, pasok to sa hot. So ano nga ba yung mga tipo ng creatives na pasok sa hot? Siyempre, yung mga creatives na merong promo, may bundles, may discount. So yung pasok naman sa warm, so depende yon. So halimbawa kung para may one push ka na objective for your client, for your target audience, so depende yung creatives na yung gagawin mo yon. Sa cold audience naman, more on educational content, and it's either educational or entertaining, either of the two. Okay? So Sarah, hindi ba affected yung ganda ng creatives sa mahal ng cost per message? I mean, kung sobrang ganda ng creatives, baka po maging mas mahal. Hindi po, mali po yun. Magiging baliktad po siya. Kapag maganda yung creatives mo, natural sa natural, maganda yung magiging respond ng tao. Ibig sabihin, kung nakaka-relate sila doon sa creatives mo, hindi ito, I'm not saying the aesthetics. Hindi ito pagandahan ng aesthetics. Ibig sabihin, hindi ito pagandahan ng palinawan ng video. Kahit makita niyo yung video ko, kahit makita niyo yung ads ko, hindi naman siya ganun kalinaw. Sinut ko lang sa cellphone. 'Di ba? Hindi, wag kayong magkakamali na pag sinabi kong pagandahan ng creatives, pagandahan talaga ng layout. Hindi po ganoon. Okay, ibig sabihin po, sorry na mamaos ako. Sakit na nalalamunan ko.
Ibig sabihin po, pagandahan po ng konsepto ng creatives. Okay, wag po kayong magkakamali sa sinasabi ko. Pagandahan ng konsepto ng creatives, sino yung creatives that will definitely get your audience attention. Maganda nga yung creatives mo, pero hindi naman nakuha yung attention ng audience mo. Nagets mo? So parang mangyayari noon, oo nga, ang ganda-ganda ng pagkaka-video mo. Ito Miss Sarah, no? I'll give you an example. Shoot mo yung video mo sa studio. Nag-hire ka pa ng pinakamagagaling na videographer. Nag-hire ka pa ng pinakamagagaling na editor. Pero ito yung nandoon sa video mo, Miss Sarah. Hi, my name is Sarah. I am from this company and basically we're offering blah blah blah. Patay ka. Kahit anong ganda ng video mo, pagbungad ng video mo, hi, my name is Sarah, they don't care. Okay, wala silang pakialam kung ano yung pangalan mo, kung taga saan ka, anong apelyido mo, anong company yung nare-represent mo, they don't care. Okay? Pero kung pagbungad ba lang ng video mo, kahit gaano pa kapangit yung video mo, or kahit gaano pa kalabo yung video mo, pagbungad ba lang ng verse 3 to 5 seconds, nakuha mo na yung tinatawag na hook. Okay? 3 to 5 seconds, na-hook mo na sila, o kunyari, may natumbang bote. Diba? Tapos tsaka ka pumasok. Diba? O kaya, depende. Kaya nga tinawag siya, guys, kaya siya tinawag na creatives. Kasi you have to be creative when creating your ads. Kaya siya tinawag na creatives because you have to be creative. Okay, yung first 3 to 5 seconds mo ng video, kailangan na ipakita mo na or na-hook mo na sila, tapos by the time na nag-deliver ka nung main topic mo, nasundutan mo na ng problem. Meron akong framework na sinusundan, hook, problem, solution, call to action. Ibig pong sabihin, gagawin natin yung tomorrow. So, na-hook mo muna sila in 3 to 5 seconds, na-state mo yung problem, na-state mo yung solution at the middle of the video, sa kalagitnaan ng video mo, and then at the end of the video, call to action. Ibig sabihin, halimbawa, na-hook mo, o kaya hindi ka pinapansin ng crush mo kasi ganito, ganyan. So, na-hook mo na siya. Tapos, yung problem, o kaya nga yung pimples mo na yan, masusolusyonan lang nitong product ko na to. O gusto mo ba na masolusyonan yung pimples mo na yan? And then, send us a message. Yung 4 na yon. So, hook, problem, solution, call to action. So, ganun yung susundan yung pattern. Okay, para magkaroon kayo ng advantage against your competitors. Pero kung inumpisan mo na nga, ang ganda-ganda nga ng video mo, nag-run ka pa ng studio, pero sinimulan mo yung video mo na, hi, my name is Sarah. I'm from this company, I'm married, I am blah, 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 they don't care. Okay, so, ganun po siya. So, hopefully, nagkaroon ng konteksto yung sinasabi ko. Meron po bang metrics para makagawa ng creative ads or what are the components need to be in your ads? Yun, kasasabi ko lang, Miss Mary Rose, 4 lang yon. Hook, problem, solution, call to action. Gagawin po yun natin tomorrow. Kapag e-commerce, dropshipping po, anong campaign objective po? Sales po ba? Yes. Generoso, follow-up question dun, sir, sa pag-target ng OFW. Pag real estate binibenta, sa sagot mo, all over the Philippines ang tatamaan. Paano pag nasa Iloilo ang real estate na binibenta? Well, depende. Kung halimbawa, ang gusto mo talagang targetin na audience na mag-i-invest doon sa real estate property mo na binibenta, anong tawag dito? Run ads within Iloilo. Diba? Kung gusto mo naman na, anong tawag dito? Ito medyo komplikado to sa iyo, Miss, Sir, si Generoso. Medyo komplikado kung magra-run ka ng ads sa ibang bansa, tapos yung property na binibenta mo is nasa Iloilo. Kasi hindi mo alam yung mga nasa ibang bansa kung willing ba talaga sila mag-invest sa Iloilo. Unless otherwise, na sobrang ganda ng location sa Iloilo,
Tas ang ganda pa ng presyo. Tapos siyempre ako from Bulacan ako. So ibig sabihin, "Uy, mag-invest kaya ako sa Iloilo." 'Di ba? Kasi ang ganda ng presyo nito, ang ganda ng location. So that makes sense. Pero kung mag-run ka ng ads sa UAE, tapos yung property nasa Iloilo, I don't think ganun karami yung tatamaan ng ads mo na from Iloilo, na nasa ibang bansa. So if I were you, run ka ng ads within the Philippines na or within Iloilo na mag-i-invest doon sa property na nasa Iloilo. I hope that makes sense, Sir Generoso. Okay? So, sorry guys, namamaos na ako. I hope naintindihan yung konsepto nung paano kayo china-charge ni Meta, paano sinaserve yung ads ninyo ni Meta sa target audience ninyo, and paano kayo makakapag paano nyo ma-outbid yung competitors nyo sa auction. So, tomorrow we're gonna set up a campaign from scratch and ipapakita ko sa inyo paano i-set up yung campaign, no? And napakasimple lang. One campaign, one ad set, no interest targeting at all, and then tambakan lang natin ang creatives. Okay? Maraming salamat guys for joining tonight. I'll be seeing you guys tomorrow at 7:30 PM. Gagawa lang tayo ng campaign tomorrow and that's it. Papakita ko sa inyo kung gaano kasimple. And then, on day 4, pag-uusapan natin yung metrics. Maraming salamat for joining. I'll be seeing you guys tomorrow at 7:30 PM. Thank you so much. Bye-bye.